Yo, so what is up nga sa inyo mga katribo? It's Megan, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for today's video nga mga katribo ay finally mapapatransfer na rin natin sa ating pangalan yung ating motor na Rider 150. Maaga nga akong umalis sa bahay mga katribo, pero eto medyo muulan-ulan pa nga sa mga oras na ito. So galing na nga pala ako sa LTO mga katribo at binigyan nila ako doon ng form. At ang second na ginawa nga natin mga katribo ay nagpunta na rin tayo dito nga sa may HPG Lingayen. So dapat tapusin nyo itong video na ito mga katribo dahil i-breakdown ko lahat ng mga nagastos ko sa pagpapatransfer ng ownership. Nagpunta na nga pala ako mga katribo sa may land bank para magbayad ng 650 pesos para sa HPG clearance. Alright, so tapos na tayong magpa-xerox ng resibo ng land bank. At ngayon ay babalik na tayo ng HPG mga katribo. So nag-prepare lang ako ng 3 folder tapos 2 xerox ng lahat. Let's go! So na tayo, medyo mahirap to. Hindi ako makapag-video masyado mga katribo. So dito tayo ngayon sa Lingayen. Pa-transfer tayo, let's go! Come on. Pagkatapos ko nga magbayad sa land bank mga katribo para bayaran nga yung clearance mga katribo ay bumalik na rin ako dito para magpa-inspect ng motor. Alright, so tapos na tayo dito sa HPG mga katribo. So mayroon na tayong clearance at pwede na tayong magpunta ng LTO para i-transfer natin ang ating motor. Let's go! Tapos na, 700 ang pinayaran ko dito. At dali-dali nga akong pumunta dito nga sa may LTO Lingayen para nga ipatransfer na yung ating motor na si Rider 150. Pero nga lang mga katribo, medyo matagal nga yung pila dito at nagkaroon ako ng problema nung last time na nagpunta ako dito. Kaya nga mga katribo, ay dumiretso na rin ako dito nga sa may LTO Alaminos para dito na rin ako magpatransfer. At pagkatapos ko nga i-process lahat ng mga papers mga katribo, ay dinilang ko na nga rin dito sa kanilang processing unit. Kailangan nyo nga lang magbaon ng mahaba-habang pasensya dito mga katribo dahil medyo mabagal nga yung kanilang pagproseso. So dito nga sa HPG mga katribo, share ko lang sa inyo, ay inabot ako ng 3 weeks bago nga ako mabigyan ng clearance. At yung ibang kasabayan ko mga katribo, inabot pa sila ng 3 buwan o 4 na buwan bago silang mabigyan ng clearance. Buti na nga lang mga katribo ay nabigyan ako ng clearance bago pa mag-expire yung ID nga ng first owner ng motor. Ganon nga kadalasan yung mga nagiging problema ng mga nagpapatransfer ng ownership. It's either expire yung ID ng first owner o kaya naman may mga kulang na dokumento. Kaya naman mga katribo, payo ko sa inyo, kapag bibila kayo ng mga second hand na motor, make sure nyo na kompleto ang mga ID at mga signature. Dahil alinman sa mga issue na ito mga katribo ay magiging dahilan sa inyo para hindi nyo may transfer nga inyong mga motor. At gaya nga ng inaasahan mga katribo ay nadali ako dito. At yun nga yung naging problema ko dito mga katribo dahil hindi nga parehas yung pirma ng seller sa ID at sa deed of sale. Kaya naman nung pagkaabot ko ng mga papers ko mga katribo ay kaagad nila akong pinakuha ng affidavit of undertaking na nagkakahalaga nga ng 300 pesos. Sa dokumento nga ito ay ang nagpapatunay na ikaw na ang bagong may-ari ng sasakyan o kaya naman ng motor. Mawawalan na nga ng silbi yung deed of sale. Gawa nga ng may mga kulang na dokumento o kaya naman ng pirma. At pagkatapos kong kumuha ng affidavit of undertaking mga katribo ay bumalik na rin ako sa LTO para nga hintayin na yung aking ORCR. Sobrang saya ko nga sa mga panahon na ito mga katribo dahil finally maililipat na din natin sa ating pangalan yung motor natin. Medyo matagal-tagal ko ding inantay na mangyari ito mga katribo at di nga ako makapaniwala na mangyayari na ito ngayon. At pagkatapos nga ng isang buong araw na pagtatrabaho at pagtatransfer dito nga sa ating motor ay finally makukuha na rin natin yung ating ORCR. At finally nga mga katribo na ilipat na rin natin sa ating pangalan yung motor natin. Ginawa nga natin ito mga katribo para nga sumunod sa batas. Para nga hindi tayo mahuli at baka yung bulsa natin mabutas. May pinatupad nga ang LTO na batas mga katribo na kung saan lahat dapat ng makakabili ng second hand na sasakyan ay kailangang mapalipat nila ito sa kanilang mga pangalan. At dapat ma-report ng mga dating may-ari sa LTO na nabenta na nila yung kanilang sasakyan. Kung tatanungin kayo mga katribo, sang-ayon ba kayo sa mga batas na ito? Let me know in the comment section down below. Araw-araw kasi naming service ni Commander ang motor na ito. At hindi ko nga alam ang checkpoint ng LTO kaya naman agad-agad ko itong pinatransfer para iwas sa bala na rin. At para magkaroon na rin ako ng peace of mind na akin na itong motor sa wakas. Transferred na mga katribo. Woo! Alright! So finally, napatransfer na rin natin itong motor mga katribo under our name. So hindi ko na pa nakita yung details syempre. Pero ayun, finally, natransfer na rin natin itong ating motor sa ating pangalan. So i-breakdown ko na lang yung naging cost ng ating pag-transfer. I think yung cost ng pag-transfer ay depende siguro sa lugar kung nasan kayo mga katribo. Pero ayun, so kung matatandaan ko, ang breakdown is dito, may listahan ako dito. Ito, ayan, breakdown natin. So 200 sa gas, land bank 650, 50 sa stencil, affidavit of undertaking 300 dahil hindi parehas yung pirma dun sa ID, stamp na 30 pesos para dun sa affidavit,
And yan, 3 folder and Xerox para sa HPG. Tapos Xerox ng affidavit, 3 pesos din. Tapos LTO, ORP is 210. So kung i-add natin lahat yan, wait lang, i-add ko lang. Ayan mga katribo, so ang total natin is 1,478. Sariling lakad ko yan mga katribo. Okay, so yan yung journey natin. So I hope nakatulong yung video natin na to mga katribo. And salamat sa pagsuporta kay Tatay Oscar at sa mga AI videos natin. So yan, hanggang dito na lang muna yung ating vlog mga katribo dahil medyo umuulan na. So yan, sa wakas, nalipat na rin natin sa pangalan natin ito. Yeah! Thank you sa panonood pala.